Nakakahiya mga kababayan ang nangyari sa Vancouver, Canada sa pagbisita ng Pangulo natin doon sa 4-day state visit niya sa naturang bansa mga kababayan. Sinalubong siya ng protesta ng mga kababayan nating OFW doon. At pati itong si Claire Castro mga kababayan ay talagang pinagmumukha talaga sa kanya ang galit ng kababayan nating OFW doon. So pangalawang araw ngayon sa state visit ni Pangulong Bongbong Marcos sa Canada mga kababayan, at samut-saring mga pahayag, mga saloobin ipinahayag ng mga kababayang OFW natin doon sa kanilang rally. So kikita natin mga kababayan ang pagkakaiba sa panahon ni Pangulong Duterte at panahon ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon mga kababayan. Galit na galit kahit saan magpunta itong si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo. Sinasalubong ng protesta rally. Bakit kaya mga kababayan? Ramdam talaga ng mga mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababayan nating OFW mga kababayan, ang lantarang pandarambong ng Administrasyong Marcos sa kaban ng bayan. At hindi na nila masikmura, hindi na nila matanggap ang mga naganap ngayon sa ating bansa. Kaya tuwing pupunta si Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan sa iba't ibang dako ng mundo ay ang mga OFW natin ang sasalubong sa kanya ng protesta. Instead na sasalubungin siya ng i-welcome siya ng matiwasay, gustong makipag-usap sa kanya ang mga OFW, subalit kabaliktaran ang maganap tuwing pupunta siya sa ibang bansa. Protesta, rally. Biruin mo, pinapalaya siya doon at sinisigawan siyang magnanakaw, mandarambong. Grabe ang pagsalubong ng mga OFW natin sa Canada ni Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan. Noong panahon ni Pangulong Duterte mga kababayan, kung maalala pa ninyo, na tuwing pupunta siya sa ibang bansa mga kababayan, ay inaantay siya, inaantabayanan siya ng mga kababayan nating OFW. Sinalubong siya, mainit ang salubong ng mga kababayan natin. Kahit saan dako magpunta si Pangulong Digong mga kababayan, talagang welcome na welcome siya sa mga OFW doon. Iba ang karisma ni Pangulong Digong mga kababayan. Gustong-gustong makipag-usap sa kanya ang mga OFW, makipagbiruan, makipagkwentuhan, at yung iba pa nga umiiyak habang nagsasalita si Pangulong Duterte noon. Kung maalala nyo, kahit saan siyang bansa pumupunta, magkukumahog ang mga OFW na salubungin siya. Magtiis sila, magantay sila kung kailan sila harapin ni Pangulong Duterte. Tuwing bibisita si Pangulong Duterte sa ibang bansa mga kababayan, hindi lang ang official visit sa bansang iyon ang sadya niya. Talagang ipupulong talaga niya ang mga Pilipino. So, ibang-iba talaga ang kalagayan ngayon sa bansa natin na kumpara noong si Pangulong Duterte pa ang namumuno sa atin. So malaking malaking issue ito sa buong mundo mga kababayan. Dito sa mga state visit ni Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sasalubungin siya ng mga kababayan nating OFW. Instead na warm welcome siya sa mga tao, matutuwa kasi nandoon yung Pangulo, dinalaw sila. Subalit iba ang dating. Galit, hinagpis, at hindi katanggap-tanggap ang mga binitawan nilang salita laban sa presidente natin. So nakakalungkot, even though na tayong mga Pilipino ay kilala tayo sa pagiging hospitable people.
Subalit kabaliktaran ang nangyari ngayon. Iba ang treatment ng OFW sa Pangulo natin ngayon.